Ang multo sa Balete Drive. Sa tahimik na barangay sa Maynila, matagal nang kinatatakutan ng mga residente ang Balete Drive, isang mahabang kalsada na balot ng makakapal na puno ng balete. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga nakapangangilabot na karanasan ng mga dumadaan dito, lalo na sa 10 oras ng gabi. Si Lino, isang delivery rider, ay pinilit na maghatid ng pagkain bandang alas 12 ng gabi. Alam niyang maraming kababalaghan ang isinasalaysay tungkol sa lugar, pero kinailangan niyang gawin ang trabaho para may maipakain sa kanyang pamilya. Habang binabaybay ni Lino ang Balete Drive gamit ang kanyang motor, ramdam niya ang lamig ng hangin na tila bumabalot sa buong paligid. Madilim ang kalsada, at tanging ilaw ng poste at ng kanyang headlight ang nagbibigay liwanag. Nagsimula na siyang kabahan nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, wala siyang nakita, ngunit parang may malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok. Sa pag-usad niya, biglang may babaeng nakaputing damit na tumawid sa kalsada. Tumigil siya at iniiwasang mabangga ang babae. Ngunit nang tanungin niya ito kung okay lang siya, dahan daw ang lumingon ang babae sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang walang mukha nito blanco, parang kandilang natunaw ang balat. Kinabahan si Lino at nagmadaling pinaandar ang motor. Habang binibilisan niya ang takbo, naramdaman niyang may bigat sa likuran ng kanyang motor. Parang may sumakay. Hindi siya makatingin sa likod dahil sa matinding takot. Ngunit naririnig niya ang mahina ngunit nakakakilabot na boses na tila bumubulong, "Huwag mo akong iiwan." Nanginginig si Lino nang makarating sa dulo ng Balete Drive. Pagdating niya sa isang mas maliwanag na bahagi, biglang nawala ang bigat sa kanyang likod. Napahinto siya, huminto sa gilid ng kalsada, at halos mawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Kinabukasan, ikinwento niya ang nangyari sa isa niyang kaibigan na taga-barangay. Sabi ng kaibigan, "Alam mo ba ang tungkol sa babaeng iyon?" Ayon sa kwento, isa siyang babaeng nagpakamatay matapos lokohin ng kanyang kasintahan. Simula noon, nagpapakita siya sa mga dumadaan sa Balete Drive, lalo na sa mga kalalakihan, para iparamdam ang sakit na naramdaman niya. Hindi na muling dumaan si Lino sa Balete Drive. Ngunit sa tuwing mapapadaan siya malapit doon, palagi niyang nararamdaman ang malamig na hangin at parang naririnig ang pamilyar na boses na bumubulong, "Huwag mo akong iiwan." Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please paki-like, share and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.